Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay why hasn't XRP reached $100? Pundit explains the factors holding back its surge. Kaya, yan, bakit hindi pa rin nagagawang umangat ni XRP sa presyong $100? Meron na pong isang paliwanag dito ang isang crypto expert kung ano ang dahilan na siyang pumipigil sa pag-angat ni XRP at yan po ang siyang ating aalamin at pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay in a recent video, Rietveld focus on the role of misinformation and fear, uncertainty, and doubt or FUD or FUD in shaping XRP's market performance. Ayan, ayon po sa isang crypto commentator na si Ginoong Levi Rietveld, ang tinatawag na FUD or FUD o fear, uncertainty, at doubt ang higit na nakakaapekto sa market performance ni XRP. Maliban dito ay ang kumakalat na misinformation. Kaya yan po yung dahilan ng hindi magandang performance ni XRP ayon po kay Ginoong Levi Rietveld. Yan ang FUD or ang fear, uncertainty at saka doubt at ang misinformation. FUD from the likes of Raoul Pal hindered XRP. Recently, Paul suggested that XRP is outdated and that investors should move on to newer cryptocurrencies or more trendy narratives like those around Solana. Kaya ayan, kamakailan lamang ay si Ginoong Paul ay naglabas ng kanyang pahayag na si XRP ay outdated na o lumang-luma na ito. Dahil dito, hinihikayat niya ang mga investors na lumipat na lamang sa mga bagong crypto projects na mas trendy katulad ng mga crypto projects ni Solana. Kaya parang pinopromote po niya ang mga crypto projects ni Solana. Yan, outdated na itong si XRP kaya ang tindi ng inilabas na pahayag ni Ginoong Pal. Ayan, lumang-luma na raw. Rietveld, who has often aligned with Paul's views in the past, expressed disappointment in Paul's remarks. He labeled them as misinformed and potentially harmful to the XRP community. Kaya dito po nag-umpisa yung pagkokontrahan ng dalawa. Kaya itong si Rietveld at si Paul ay dati po silang may kaparehong pananaw. Ngunit si Rietveld ay bigla po siyang nadismaya sa huling pahayag ni Ginoong Paul dito kay XRP. Dahil dito ay tinawag niyang misinformed itong si Ginoong Paul at siya ay nakakasira lamang sa community ni XRP. According to Rietveld, Paul's statements reflect a misunderstanding of XRP's technological advancements. He highlighted that contrary to Paul's claims, XRP has been outperforming other major cryptocurrencies like Solana in recent weeks, holding steady despite broader market downturns. Kaya ayan po, paliwanag ni Ginoong Rietveld na ang mga inilabas na pahayag ni Ginoong Paul isa lamang itong misunderstanding o hindi niya gaanong naiintindihan ang technological advancements ni XRP. Maliban dito, kontra po sa mga sinabi ni Paul, si XRP ay nagawa niyang higitan sa performance ang ibang mga major cryptocurrencies katulad po ni Solana nitong mga nakalipas na ilang linggo. Notably, Rietveld emphasized that XRP's technological advancements, particularly in cross-border payments, are key reasons to remain bullish on XRP. At ayan po, binigyan diin ni Ginoong Rietveld na ang technological advancement ni XRP, particular po ang kanyang cross-border payments, ang siyang susi sa mga
dahilan kung bakit si XRP ay nananatiling bullish sa kanyang sariling pananaw. Call to combat XRP FUD. Essentially, Redville believes that FUD, along with the lawsuit, has significantly prevented XRP from reaching as high as $100. At ayan po, malakas ang paniniwala ni Ginoong Redville na ang pangunahing dahilan kung bakit si XRP ay hindi makaangat-angat sa presyong $100 ay dahil sa FUD. Yan po ulit, yung fear, uncertainty, and doubt. At yan, ay kasama na rin po yung kaso ni Ripple kay US SEC. Kaya yan, nakalimutan po natin yung misinformation. Kaya tatlo po yan. Yung FUD, misinformation, at ang naranasang or kinaharap na kaso ni Ripple sa US SEC. Kaya yan po yung mga pangunahing dahilan kung bakit hindi raw makaangat-angat sa presyong $100 si XRP ayon sa paniniwala ni Ginoong Redville. In conclusion, Redville urges viewers to stay informed and share accurate information to counteract the spread of misinformation and support XRP's potential. Kaya yan po ang naging konklusyon ni Ginoong Redville. Dahil sa kanyang binanggit na mga dahilan ay hinihikayat po ni Ginoong Redville ang lahat ng kanyang mga viewers na mas maging informed at ibahagi sa iba ang wastong impormasyon kay XRP para labanan po ang mga kumakalat na mga maling impormasyon. Kaya, ayan, yan po ulit mga ka-crypto, ang kilalang crypto commentator na si Ginoong Levi Redville ay nagsabing ang dahilan kung bakit hirap or hindi makaangat-angat si XRP sa mataas na presyong $100 ay dahil po sa mga nagkakalat ng FUD or FUD na katulad po. Yan, katulad daw ni Ginoong Raul Pal. At para labanan ito ay ayan, kailangan daw po nating ibahagi o i-spread ang tamang impormasyon kay XRP sa iba. Kaya ayan, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.